pagkaing nakakadiri. At nakatatakot man para sa ilan, pagdating naman sa lasa at sa pagiging healthy, pasado sa mga ka-wonder natin. Pagkasarap sa Janare, tumbong dagat. Laging bukang bibig na tayo mga Pilipino, resilient at maparaan. Pero hindi lang daw ito sa mga kalamidad at sakuna. Ay, ang galing. Wala na. Ay, ang galing, hindi nakuha. Kapansin-pansin din ito sa mga pagkain na nariyan sa oras ng pangangailangan. Nung first time ko na matikman yun, nung bata pa ako, parang iba ba? Parang kadiri, parang ano. Pero nung natikman ko, parang, uy, masarap pala. Masarap ba o yaki? Tuklasin ang exotic Pinoy food. Cute, colorful, at fluffy, mapayang at young at heart, hindi makakahindi sa gummy worms. Pero dito sa bayan ng Barcelona, Sorsogon, ibang klaseng worms ang paboritong papaki ng mga bata. Hindi raw ito cute, hindi rin makulay, at parang medyo scary ang itsura. Teka, tapos na ang Halloween ha? Don't worry mga ka-wonder, para kay Cecil, unique treats daw ito para sa mga bata. Ang tawag nila rito, ulalo o mas kilala bilang uok o coconut worms. Pero hindi nga raw biro mapasa kamay ang ulalo. Tara mga ka-wonder, maghanap tayo ng ulalo. Kapag malambot na yung sa gitna niya, diyan naninirahan yung mga ulalo. Yung ginagamit namin na mga tools sa pangunguha ay itong itak. O pwede naman kung malambot na talaga yung gitna ng nyog, ng puno ng nyog, pwede naman kamayin lang. Matatagpuan kasi ang mga ulalo sa mga nabubulok na trunk o troso ng puno ng nyog. Katulad nito, bulok na puno ng nyog, kaya sigurado ako meron ditong nakatirang ulalo. Tingnan natin. Gagamit tayo ng itak. Ayun, ang laki. Kaya ganun na lamang ang tuwa niya nung unang beses niya masubukang manguha ng ulalo sa mga bulok na puno ng nyog. At nang mailuto ito ng kanyang tito. Natuto akong kumain ito dahil sa tito kong Ilocano dahil kinakain talaga to sa kanila at masarap daw talaga. Yung unang tingin ko po dun sa ulalo parang nakakatakot siya kasi may mga balahibo kasi siya eh. Parang nakakadiri, gano'n. Pero nung natikman ko na hindi dapat siya katakutan kasi masarap pala. Hugasan natin ng mabuti para matanggal yung natirang kinain niya sa loob kasi mapait to. Natutunan ko yung panguha ng ulalo dahil dun sa amin sa Cagayan. Bata pa ko, yan na yung nakagisnan namin na kinakain doon. Hahalu-haluin lang po natin para magsama-sama po yung mga sangkap. Nakakatakot man daw tingnan, mayaman naman sa nutrisyon ang ulalo. Una po, siya ay source din ng protein, katulad po ng ating mga lamang hayop. At saka ang maganda po sa kanya ay mayaman po siya sa good cholesterol at omega-3. So yun po yung nakakatulong para po sa malusog natin na puso. Saka may vitamins po siya at saka dagdag na minerals tulad po ng calcium, ng potassium. Pero I wonder, paano nga ba nagsimulang kainin ni Juan ang mga ulalo o uok? Talagang bahagi na ito sa pagkonsumo, no? Lalo na doon sa mga lugar na may malalawak na plantasyon ng mga coconut, particular sa Southern Tagalog, yung mga area ng Laguna, Quezon, yung Bicolandia na yan, ano? Itinuturo nila yung pagkain ng ganitong uri ng mga pagkain na hindi madalas na nakikita o hindi madalas na kinukonsumo, ay parang palakasan ng loob, no? So, sino lang kung nagkukonsumo nito? Yung mga macho, lalo na yung mga nasa inuman. Kasi yung mga nasa inuman, pagdating sa pulutan, lahat yan tinitikman, no? Lahat kinukonsumo nila yan. May isa pang uri ng edible worm ang ipatitikim ko naman dito sa Metro Manila. Pasado rin kaya sa panlasa nila ang pambihirang food trip na bitbit ko.
na gumagalaw-galaw pa? Ayan ako mga ka-wonder, at tawag ko dito ay super warm. So, ito ay nakakain. Ito daw ho ay mayaman sa protina. So, tingnan natin dito sa barangay na ito kung sila ba ay kumakain ng super warm. Okay? Halika, punta tayo dito. Ayan. Maraming tao dito. Sana hindi lang tayo kahabulin ng aso. Ito si Nanay. Nay, magandang hapon po. Alam niyo po ito? Bakit? Bakit? Ano po yan? Ha? Ano? Ano yan ah? Ano po yun? Nakakain ba kayo ganyan? Ha? Ano po? Parang, Ano tayo kumakain ganyan? pinakain ba yan? Ikaw kuya. Hindi ko alam yun. Sabi masarap daw pulutan to. Ano yan? Nasasaw sa sopa. Ay, tama-tama. May karinderya ka. Kumakain kayo nito? Hindi, pero nakakita na ako nito. Pero pwede ka kumain. Nag-iisip. Ang cute to. Pero alam mo kinakain? Oo, alam kong kinakain. Exotic yan eh. Ayun, exotic. So alam niya kinakain to? Opo. Kung lutuin natin, bigyan mo ko ingredient. Pwede bang adobo? Pwede. Kung formis mo nagluluto ng adobo, mapapasarap yan. Kakain ka. Hindi. May naglakas loob na pumayag na iluto sa bahay nila itong super warm. Ay, babay muna. Sorry, lalagay ko na namin. Naggagala. Oo, masarap kamayin to. Kamayin mo, kamayin mo. Ha? Ano? Bakit ano? Ano? Tawa ng baho. Para ba ka? Ha? Parang utak na isda ba? Utak ng isda. Lasa ano? Mani. Para yung dinakdakan. Lasang tinakdakan? Maninam na. O, di ba? Sari-saring lasa pala. So far, pasado sa mga ka-wonder natin. Ang ulalo at super warm, mukha man daw makunat. Pero pag kinagat, malinamnam at minsan, humihiwalay naman ang balat, kagaya ng pagpapak ng popcorn. Aba, pwede palang pop, warm, and chill with your loved ones ang peg habang nanonood ng I Wonder. Susunod! Nandito tayo para manghuli ng tumbong. Tumbong? What? Hindi tumbong mo! Tumbong dagat! Buhay yan, buhay. Buhay po yan. Manda kayo mga tumbong sa aking mga galamay. Mga ka-wonder, isa ka rin ba sa natakam sa viral soup ng Maynila? Ito ang tumbong soup, sabaw na gawa sa bituka ng baboy o baka. Pero ang mga taga-Kalatagan, Batangas, hindi raw magpapahuli. Kung sa Maynila ang kanilang pambato, tumbong soup. Ang Kalatagan may tumbong dagat. Pagkasarap sa Janare, tumbong dagat. Talagang napaka-the best. Tikim na kayo. Pero maka-wonder, hindi ito literal na tumbong ha? Ang tumbong dagat na tinatawag ding kibot at lobot-lobot, isang uri ng sea anemone na naninirahan sa dagat. Nagsisilbi itong tirahan o kaya ay taguan ng mga isda. Binansagan itong tumbong dagat dahil sa pagkakahawig nito sa tumbong. Kuya Empoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi tayo nandito para mag-relax. Nandito tayo para manghuli ng tumbong. Tumbong? What? Hindi tumbong mo! Tumbong dagat! Ayun na doon daw. Ay, andun na ba sila? Oo, puntahan natin sila kuya. Doon daw maraming tumbong. Mariel, halika na. Pwede ba pumasan? Joke lang. Bibigat ba ako? Halika na. Ang ka-wonder nating si Mariel Pamintuan, hindi lang daw magaling sa aktingan sa Black Rider at Widow's War. Kumakasa rin daw siya sa iba't ibang challenges. Pero makakuha kaya sila ni Empoy ng tumbong dagat? Ow! Muntik na akong mahulog.
Sa akin? Hindi sa tumbong. Yes, it's my first Ay. time. How about you? Nako, ako pa tatanungin mo talaga alam mo ba, pag recess, hindi ko alam yung tumbong, ngayon ko nga lang alam to malalaman to So, anong connect ng recess? Recess, that's my favorite subject when I was a kid. When I was in elementary school. Uy! Si Kuya Alvin! Kuya Alvin! Kuya Alvin! Hello! Ang laki mo na! Dati pitos ka lang Kuya Alvin, basta. Para turuan sila kung paano manghuli ng tumbong dagat, to the rescue ang ka-wonder nating si Alvin. Bali, elementary pa ako noon. Nagturo po niya sa akin yung aking tatay na kumuha ng tumbong dagat. Nung pinatikman niya sa amin nung una, parang kami ay bata, hindi pa naman agad namin nagustuhan. Pero nung natikman na namin at palagi rin namin nakakain, ay naging masarap na rin po sa amin palasat. Totoo naman po niyan ay talaga masarap po ang tumbong dagat. Tay, malapit na ba tayo, Tay? Malayo-layo pa ho. Maghahanap pa ho tayo eh. Tay, kasi baka masilat kami, natatakot ako. Tay, Ito po, meron na po tayo nakita. alin doon? Ba't pinupupo mo yung anak mo? Sa pagkuha ng tumbong dagat, kailangan itong dakmain. Lumulubog siya sa buhangin. Siyempre, ang katapat niyan, buhangin din. Aba, sige. Subukan natin, oh. Ay, ito ko sa inyo. So, kakalawkawin mo siya, talagang ano yung kamay mo, talagang itotodo mo. Oo. Yun nga. Ganyan lang pala siya kalito. Ganyan. Ganito, akala ko kanina, malaki. Buhay yan, buhay. Buhay po yan. Kumanda kayo mga tumbong sa aking mga galamay. Ha! O Empoy, it's your time to shine. Ikaw naman ang kumuha ng tumbong dagat. Mga ka-wonder, para sa inyo lahat to. Kaya-kaya mo yan. Ay, ang galing. Wala na. Ay, ang galing. Hindi nakuha. Dito, meron. Meron. Yan. Ay, Sa tapat ayun na na, yan, oh. ayun. Gagalingan ko talaga, Mariel, kasi malalim na to. First step, buhangin. Tama yan. Mariel, buhangin. Pakita nyo yan, guys, ha? Meron. Ito na. Baka may kasamang bato. Tanggalin mo yung bato. Siyempre, hindi magpapahuli si Mariel. Susubukan niya rin kumuha ng tumbong dagat. Step 1, buhangin. Buhangin, okay. Step 2, Laliman. Makipagsapalaran ka yung kamay mo. Talaga itodo mo. Ayan. Tama naman, ano? Tama po. Kuya Alvin. Yun! Ang laki naman ng sayo! ang laki ng tumbong! Yeah, Saka na nahuli niya. yummy. Tumbong dagat ba yan? Parang cone ng ice cream. Tumbong yummy. Pagkatapos ng nakakapagod na challenge, saan pa nga ba ang diretsyo ng mga nakuhang tumbong dagat? Makakasama ni Empoy at Mariel ang asawa ni Alvin na si Amelita. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong tumbong dagat. Ay, wow. Sarap. Yan po ba ang specialty nyo? Opo, yan po ang paborito ng aming pamilya. Pamilya. Paano naman po yung pamilya ng iba? Ay, wala po siyang pamilyang iba. Ako lang. Hindi, kanina talaga habang hinuhuli natin, di ba? Parang ang hirap niya, no? Inisip mo, parang nangangagat. Opo. Pero hindi naman po siya, hindi naman po siya nakakatakot hulihin. Kasi guys, lumulubog agad siya sa Oo. buhangin. So, dapat mabilis yung dukwang Yung ng pagkakadakma mo. Ano po ay nahugasan na po natin. Pwede na po natin siyang ilagay na po. Igigisa ito at saka titimplahan ng toyo at tubig. Pagkalipas ng ilang minutong pagpapakulo, luto na ang adobong tumbong dagat. Eto na, ang pinaghirapan natin kanina, Mariel, ang mga tumbong dagat na adobo. Nasa siyang alimango na
tahong na tulian na talaba. No. Parang lasang aligis siya na parang tahong. Tapos yung texture niya maganit. Lasang-lasa ko yung exotic flavor, lalo na pagka kinakain ko ng nakatitig kay Kuya Empoy. So funny. Pero bukod sa lasa nito, alam niyo ba na ang tumbong dagat, panalo rin ang dalang nutrisyon? Ang maganda po sa kanya ay meron po siyang dagdag na collagen na maaari nating makuha. So si collagen po, nakakatulong po yun para sa pagganda ng balat at saka ng bahagya po sa ating immune system. Masarap talaga yung tumbong dagat. At akala ng mga iba ay ganun-ganun lang. Pero yung experience talaga namin kanina sa sobrang init ng araw, tapos parang feeling namin di kami makakahuli kanina. Akala namin madali lang kumuha, pero ang hirap ha. Di ba mas masarap kumain kapag pinaghirapan mo? Oh, nakakadagdag ng flavor sa kinain natin, di ba? Yung pagod-pagod ka, tapos after, kakainin mo yung hinuli mong mga tumbong dagat. So yun nga, mga ka-wonder, ang overall na aming experience dito sa panghuhuli ng tumbong dagat is napaka-adventure. Ano kaya itong mala jelly na tumutubo sa mga puno sa Cagayan? Nakahawig daw ng nguso ng baboy. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Sa mahal nga ng mga bilihin ngayon, swerte na kung makapag-ulam ka ng baboy o baka. Pero dito sa bayan ng Bag-aw sa Cagayan, hindi na raw nila kailangan pang gumastos ng malaki para makapag-ulam ng masarap. Salad, adobo, dinengdeng, lahat ng yan, ang main ingredient nasa tabi-tabi lang. Naintriga na ba kayo kung ano ito, mga ka-wonder? Ang tinutukoy ko, isang uri ng mushroom na may scientific name na Galeria rufa. Pero sa Cagayan, kilala ito sa tawag ng nguso ng baboy. Ang ka-wonder natin si Carmi, nakasanayan na raw itong iluto. Swak nga raw itong pantawid gutom dahil kahit saan pwede itong makuha. Mga Cagayano po kasi is mahilig sa exotic foods. It's like abaling, abal-abal, tsaka yun, mga mushroom na rare. Ang nguso ng baboy mabunga mula Agosto hanggang Disyembre. Wala ring nabibili nito sa palengke, kaya naman ang pagkuha nito mano-mano. Kaya naman ngayong araw, pipitas nito si Carmi para maipang-ulam sa kanyang pamilya. Ito po yung nilalakaran namin doon po sa location kung saan tayo kukuha ng ngusong baboy. Hello mga ka-wonders! So ito, papakita ko sa inyo kung paano manguha ng nguso ng baboy. Dito sila madalas tumutubo sa mga patay na mga punong kahoy. Kung makikita nyo siya, para talaga siyang nguso ng baboy. Ano siya, medyo jelly siya na spongy. Ang ulam na iluluto ni Carmi, dinengdeng na may nguso ng baboy. Lagay din natin ito. Ube. Pakukuluan ni Carmi ang ube hanggang sa lumapot ang sabaw. Lalagyan din ito ng bagoong, kudit-dit na isa pang uri ng mushroom, at ang bidang sangkap, nguso ng baboy. Pakukuluan lang ito hanggang sa maluto ang mga sangkap. Sarap siya. Hindi ko nakalang mushroom to. Perfecto sa kanin. Masarap pang-ulam, malambot. Bali yung pong ating mga mushroom, katulad po ng nguso ng baboy, ang maganda po sa kanya ay marami po siyang fiber na nakakatulong po sa mas magandang digestion at meron po siyang kaunting protina. So pwede po siyang maging kapalit ng mga ordinaryong protina natin sa araw-araw. Ano kaya itong maliliit na shell na nakukuha sa palayan ng Occidental Mindoro na panalo raw ang lasa? Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Ngayong umaga, hindi labada ang binabanlawan sa ilog ng ka-wonder nating si Rose
mula sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ang kanya kasing pinagkakaabalahan, paglilinis ng kuskusiling. Na imbis na kusutin, aalug-alugin. Ika nga, masinsinang hihiluhin. At lalagyan ng maraming asin. Isa itong uri ng maliit na snail o suso ang kuskusiling. Sa mga Ilocano, kilala ito bilang birabid. Pero sa mga Tagalog, ang tawag daw rito, sobra-sobra. Kasi tila ba lagpas o sobra ang laki ng laman nito kaysa sa bahayan nitong manipis na shell. At ang madulas na laway nito, dapat daw tanggalin para iwas hilo. Matapos ngang maiging linisan, malablak na sago sa milk tea ang itsura nito. Ang ka-wonder nating si Rose, nakalakihan na raw ang panonood ng pagluluto nito. Nagkaedad pa ako ng 10 taon nung matikman ko yan yung kuskusiling. Ang nanguha po niyan, mga Ilocano, purong Ilocano. Doon ko po yan nakita. Tapos, ang magulang ko, hindi naman po totally talaga nagluluto niyan dahil matrabaho. Natikman ko po yan doon sa nanganganihan sa amin. Kaya yun, pinag-aralan ko, pinanood ko siya kung paano nila ginawa. Bago pa man ang masinsinang paglilinis niya ng kuskusiling, gamit ang native mangyan basket, matyaga niya itong kinukuha sa mga palayan kasama ng kanyang mga kapitbahay. Kailangan malinaw ang mata at hindi pwedeng apura. Yan. Lubog. Ay, siya. Ay, tukak. Ay, aray. Hindi biro ang init pero malinamnam na ulam naman daw ang kapalit. Mga ka-wonder, ito po yung kuskusiling. Luto na po siya. Oh, di ba? Sarap. Basta malambot siya sa bibig. Hindi siya magaspang. Lasang tulia po, pero masarap po siyang kainin. Pero I wonder, ano nga ba ang sustansyang makukuha sa kuskusiling? Ligtas nga ba talaga itong kainin? Meron po siyang dagdag na vitamin A. Yun po ay nakakatulong din sa ating katawan. Meron din po siyang iron, calcium at iba pang mineral. Safe naman po yung ganong klase ng luto kasi ang importante po ay mainitan ang kuhol ng at least 3 minutes para po siguradong namatay yung parasite na nakadikit sa kanya. I wonder, ano nga ba ang tinatawag na exotic food nating mga Pilipino? Ang totoo niyan, no, wala naman talaga may tuturing na exotic food, no, pagdating sa mga pagkain na kinukonsumo ng mga Pilipino. Yung konsepto ng exotic food, ang totoo niyan, ito yung mga common at ito yung mga natural or likas na kinakain ng mga Pilipino. Pero para kay Juan, nakadepende kung pangkaraniwan o espesyal at kung meron o wala sa kinagis ng lugar para matawag na exotic ang isang pagkain. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Ako po si Susan Enriquez. At ako naman po si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, 7:50 PM dito lang sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder!